Gumagamit pa siya ng plais talaga. Gapok. Gumagamit pa talaga siya ng plais para makuha talaga yung putol na tulos. Nagtatanggal ng tulos yung aking kamagsasaka. Yan dahil putol-putol. Kasi sabi niya mabigat daw yung binuhat na upo ng tulos. Kailangan niya ngayon hukayin. Kasi delikado yun pag nag-hand tractor siya. Baka matusok daw yung kanyang paa. Ilang araw mong tatanggalan yan? 1 linggo? Ito yung mga dulo ng tulos. Ayan. Tinatanggal niya yan isa-isa. Kasi pag di niya tinanggal yan, pag nag-hand tractor siya, may posibilidad talaga na matusok yung kanyang paa. Ayan. Halos puro putol. Inilagay daw niya isa-isa ngayon. Huhukayin niya ngayon isa-isa. Tatanggalin niya. And then itong mga letting na yan. Itong mga letting. Yan. Tatanggalin din niya yung mga yan bago mag-hand tractor. Yan ang sakripisyo ng aking kamagsasaka sa pagtatanim ng mga gulay. Pasalamat na lang siya, kumita siya kahit pa paano ngayong taon na to. Kaya lang wala ring natira. Sa dami ng tulos na yan, yung bawat putol, tatanggalin niya talaga isa-isa. Gumagamit pa siya ng plais talaga. Gapok. Gumagamit pa talaga siya ng plais para makuha talaga yung putol na tulos.
May tanim kasi kami ditong kamatis nga dati, di ba? Napanood nyo naman sa mga vlog ko. Pagkatapos, nung natapos na yung tanim niyang kamatis, nung kalipas na, tinaniman niya ng upo. Eh, mabigat yung upo, kaya yung mga tulos nagkanda bali-bali. Kaya ayan, sakripisyo niya ngayon tatanggalin. Imbis na huhugutin na lang niya, at okay na, hindi at putol. Pero hindi naman lahat, di ba? O, katulad niyan, o, nahugot mo naman ng buo. Mga bali oh. Ay, bali din. Kala ko nahugot. Yan yung mga upo na hindi na niya nakuha. Oh. Ang dami. Magiging fertilizer na ngayon yan ng lupa. Kasi pag pinarotobator namin to, kasama na yung mga upo na yan. Thank you so much sa pagsama ninyo sa amin dito sa aming bukid.